Hello everyone! Welcome sa ating little channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung papaano kami nagkaroon ng NOAA 1 para sa aming Adjustment of Status for Green Card ng napakabilis na panahon. Sa loob lang ng 3 linggo, tayo po ay nakatanggap ng text galing kay USCIS at hard copy ng ating NOAA 1. Ayun, di ba? Napakabilis. At tapusin niyo po ang ating video para malaman nyo po kung ano-ano yung mga ginawa namin para mapabilis ang aming pagkakaroon ng NOAA 1. At pag nagustuhan nyo po ang ating video, baka naman guys, pa-like, share, comment, at pa-subscribe naman para mas lumaki ang ating channel. Thank you guys! Alam nyo guys, tuwang-tuwa talaga kami ni asawa na nagkaroon kami ng NOAA 1 kasi hindi namin siya inaasahan. Bago kasi kami mag-apply ng adjustment of status, tayo po ay nag-research, nakipag-usap sa iba-ibang tao, nakakilala natin na nagkaroon ng green card, approve, or nakapag-biometric, at nalaman natin sa kanila na inaabot talaga ng buwan or higit pa ang pagkakaroon ng NOAA 1. Ayun, kaya noong nakatanggap kami ng NOAA 1 sa loob ng 2 linggo ng pag-apply natin ng ating adjustment of status, ay nabigla talaga kami ni asawa. Ayun. Tapos, sa loob lang ng 3 araw guys, simula nung nakatanggap kami ng text galing kay USCIS, natanggap naman namin ang aming hard copy. Diba? Ito ang hard copy ng aming NOAA 1. Yon. Ito yung nilalaman niya. Ganyan. Para siyang NOAA 1 ng I-129. Ang pagkakaiba lang, kasi kumpleto na yung nakalagay dito. Sa NOAA 1 kasi, ng ating I-129, wala siyang priority date. Dito, mayroon siyang priority date at same siya ng date sa receive date. Ayun. Tapos, ang receipt number natin ay nakadepende kung ano ang ating lockbox. Yun. So, ang nakalagay naman dito sa ating case type ay I-485, application to register permanent resident or adjust status. Diba? Tapos, applicant name natin, married name na natin ang nakalagay dito. Din sa taas, ang ating alien number. Din nakalagay din dito yung USCIS online account number. Din sa baba din, nakalagay din yung online access code ng ating account number. So, dito sa baba, ay nakalagay naman dito ang instruction kung papaano gumawa ng account number. Ang gagamitin lang natin ay yung USCIS online account number na nakalagay dito sa taas, din yung online access code. Yon. So, kailangan natin makagawa ng account number sa loob ng 90 days ng pagkakaroon natin ng hard copy or NOAA 1. Ayun. 'Di ba? Kaya tuwang-tuwa talaga kami ni asawa. Lalo na tayo ay DIY. Wala tayong agency, wala tayong lawyer. 'Di ba? 'Yon. Papaano ba namin ginawa ito? Or ano-ano ba yung mga ginawa namin para sa tingin namin napabilis ang aming pagkakaroon ng NOAA 1? Una, sinigurado po namin na tama ang aming lockbox. Yon. Or yung address ng pagpapasahan natin ng ating packet. Sa ating mga Q1 visa na mag-a-apply ng adjustment of status dito sa US, ay iba-iba po ang ating lockbox bawat state. So, kung mag-a-apply tayo, kailangan natin i-research sa USCIS. Ito po yung listahan ng mga lockbox ng bawat state. Yun. Kasi kung magkakamali tayo ng PASA or magkakamali tayo ng lockbox, ito ay magiging dahilan para ma-delay ang ating process. Yun. Ang sumunod naman ay ang payment. May iba-ibang klase ng payment.
personal check, cashier check, money order, at saka yung online payment. Yon. Sa cashier check, ito yung manggagaling sa bangko. Magre-request lang kayo ng check sa kanila worth 1,440 kung adjustment of status lang ang iyong i-apply katulad ko, at sila na yung magbibigay sa inyo. Bali naka-print na yun na ibibigay sa inyo. Kung money order naman ang inyong kukunin, pwede kayo kumuha sa postal office. Yun. Pero limitado ang kanilang checks. Sa bawat check nila ay 1,000 lang. So, para sa ating mga nag-apply ng adjustment of status, 1,440, bali dalawang check ang iyong gagamitin. At kailangan tama ang format ng pagkakasulat doon sa check, kasi kung mali siya, hindi po yan tatanggapin ni USCIS. Magiging dahilan din siya ng reject. Yon. Ang sumunod naman ay yung online payment, yung pagbabayad ng debit card. Ayun. Pag nagbayad pa tayo ng debit card, kailangan po natin ng form. Ito ay makikita sa USCIS site. Yon. Kailangan natin fill upan yung form. Tapos, kailangan din natin abisuhan ang ating bangko. Kasi sa totoo lang, itong online payment ay napaka-risky. Kailangan siguraduhin nyo na may laman yung card nyo, at kailangan maabisuhan nyo yung bangko nyo, kasi ang USCIS ay isang beses lang sila mag-a-attempt na gamitin yung pinilapan nyo para makakuha ng bayad ng iyong process. Yun, or ng iyong application. Pag ito ay hindi or nireject ng bangko at hindi sila napayagan, ito ay magiging dahilan ng reject ng iyong filing. Kasi isang beses lang nila itatry. Yon. Pero, ang ma-advise ko, mas magandang gumamit ng cashier check. Kasi sigurado na siya na papayagan ng bangko. Kasi galing sa kanila ang check. Ayun. Online payment din kayo, may makikita din kayo doon sa site kung papaano ba ang gagawin. Yon. Mayroong makikita nyo yung how to pay with a card with filing mail. Yun, basahin nyo lang yun para ma-follow nyo kung paano magbayad online. Ayun. Ang sumunod naman at last na ginawa ng asawa ko ay yung pagpapadala ng aming packet. Yun. Gumamit kami ng USPS. Doon sa USPS ay inilagay pa ni asawa ang aming packet sa isang box. Yun, nagbayad siya ng medyo, malaki-laki. Kasi nga, nakabox siya. Yun, ang rason naman ni asawa kung bakit niya ginawa yun ay dahil gusto niya na mapansin agad ni USCIS ang aming packet. Kasi kung naka-envelope lang siya, isasama lang yun doon sa mga envelope na marireceive nila. Samantalang kung nakabox siya, uunahin nilang buksan yung box kasi malaki siya. Makakaabala daw yun doon sa mga na-receive nila. Ayun. Sana makatulong itong experience namin sa inyo guys na mga mag-a-apply ng adjustment of status. Thank you guys!